Nitong isang araw lang nang muling magbigay ng update ang Queen of All Media na si Kris Aquino ukol sa lagay ng kanyang kalusugan, buhay at pag-ibig. Sa latest Instagram post ng TV host actress nitong nakaraang linggo, okay to bear 20 na may captions na My Story, My Life, My New Reality, ay ikinuwento ni Kris ang mga pangyayari sa kanyang buhay nitong mga nakalipas na araw. Mukhang may bahid nga ng katotohanan ang balitang balak uling magpakasal ni Kris Aquino ngayong taon. Tila nagpahiwatig nga ito sa mangyayaring kasalan sa pagitan nila ng kanyang karelasyon ngayon na si Dr. Michael Padlan. Nagbigay ng update si Kris tungkol sa kanyang health condition ngayon, kung saan kinumpirma niyang cancer-free na siya, ngunit nananatili pa rin until now ang kanyang autoimmune diseases. Sa last part ng kanyang mahabang IG post, ay nabanggit nga ni Kris ang magaganap na small wedding. Pero ibalato na lang daw muna sa kanya ang tungkol dito. Apologies, but until my groom and I exchange vows, in that very small wedding, but surely not held outdoors, I'm choosing to keep my relationship private. Ibalato nyo na sa akin yun. Invited naman kayong lahat if and when sa kasal, ang pahayag at pakiusap ni Kris sa kanyang mga supporters at social media followers. Sa unang bahagi nga ng kanyang post ay naikwento ni Kris na sumailalim siya sa napakaraming medical test, kabilang na ang PET scan, clear intestines, no visible sign of cancer, aniya. Ngunit ang ikinakatakot ni Kris ay ang tatlong autoimmune condition niya na life-threatening pa rin sa kasalukuyan. Pero ipinangako ng aktres na hindi siya susuko sa kanyang laban. Nabanggit din niya ang kanyang pagbabalik sa ABS-CBN with a new show na ipalalabas bago matapos ang 2024. Para hindi kayo magsawang magdasal. Sabi niyo, you miss watching me. I want to thank my former ABS-CBN bosses for allowing Jasmine and Darla to work with me on a show which will launch before 2024 ends, Anya. Secret muna yung concept, but you will get to see my present-day journey and as much as possible the reality of Kris, Bim, and my, through the years, best friends, my extended family, and definitely my team of doctors who are now among my most trusted friends, dugtong ni Kris. Magugunitang noong Setyembre lamang nang bumalik dito sa ating bansa, si Kris kasama ang dalawa niyang anak matapos magpagamot ng ilang taon sa Amerika. Romel at mga kapatid, kami po ay lagi nagtatanungan kung bakit tahimik na tahimik si Kris Aquino nitong mga huling linggo mula nung dumating siya mula sa Amerika. Hindi naman natin alam na kaya pala siya tahimik ay meron siyang inaabangan at napakaganda naman ng balita niya tungkol sa pinakahuling pangyayari sa kanyang sitwasyon, di ba? At yun nga po sinabi niya na cancer-free na po si Kris Aquino. Yes. Cancer-free. Dahil nung makita po niya, matanggap nila ang resulta ng PET scan, napakahalaga po nito, wala. Dahil ito ang kanyang ikinatatakot dahil ang mami niya, di ba, na mayapa dahil sa cancer, ang mga ninuno nila, ganun din. Ano masasabi mo, Romel? Naku, napakagandang balita po niyan para sa ating lahat na talaga naman, ito yung hinahanap natin na matagal nating inaantay na mula sa kanya, galing sa kanya, hindi sa ibang tao, kundi siya mismo ang nag-post para, para talagang, tignan mo na nahimik ang lahat at tuwang-tuwa sa balita niya. Pero hindi pa natatapos na lahat. Natuwa man ang hatid niya, meron pa rin kalungkutang bahid ng kalungkutan kasi meron pa siyang inaabangan. May dalawa pa siyang inaabangan na diagnosis. Correct. At na nagsabi na, wala siyang cancer, safe siya. Pero pinatatakot niya yung hypertension, tsaka yung sakit sa puso. Baka daw yun naman ang maging dahilan ng kanyang pagkawala. Correct. Napakahirap ng ganito, pero sa panalangin po, sa dami ng mga nagdarasal para kay Kris Aquino, hindi imposible ang paggaling, di ba? Yes, saka dire-diretso na rin yan matapos ang magandang balita. Sana magtuloy-tuloy talaga, Miss Kris Aquino, at makabalik ka at mapanood ka na namin. Di ba? Totoo yan, oo. At eto, sabi ni John, through prayers, walang imposible. Sigurado yan. Maganda na ang nilalaman ng IG post ni Kris Aquino. Meron ng hope. Parang yung t-shirt ko, may nakalagay hope. Yeah. Di ba? Ang pag-asa po, sabi ko nga, laganap sa araw-araw. Iba't ibang hugis, iba't ibang paraan, at iba-ibang emosyon.
Sana nga po si Chris Aquino ay tuluyan ng gumaling para makabalik na siya sa kanyang dating trabaho, di ba? Correct. Namimiss na siya ng marami at baka may posibilidad na maganap nga po yan kapag okay na po ang kanyang kalusugan. Hintayin po natin yung pagdating ng kinatatakutan niyang 2 diagnosis. Ipanalangin po natin na tulad ng resulta ng PET scan, maayos ito para kay Chris Aquino, di ba? At hindi pa rin siya bumibitaw talaga sa salitang laban lang. Dapat Talagang naman tuloy talaga. ang laban, ang galing. Habang nabubuhay tayo, ang salitang pagsuko, hindi bahagi ng ating ng ating bokabularyo. Dapat talaga walang urungan, laban lang, walang sukuan. Totoo yan, di ba? We are praying for you, Chris. Sabi nga ni Nanay, laban lang. God is powerful and the great physician. Dan Clavesillas, ang pinakamahusay na doktor at gamot sa mundo, tanging Diyos lamang. Sa totoo lang. Thank you sa'yo. At ito, we're all praying for Chris Aquino. Sana kapangyarihan ng Diyos hindi ko makukuha yung sana kapangyarihan ng Diyos ang manatili para madugtungan pa ang kanyang nag-iisang buhay. Thank you, John. Maraming salamat. Thank you. Okay.